Matapos ang maikling pangangaso ay napagdesisyonan ni Haring Jericho na umuwi na dahil wala naman silang mahuli sa paglilibot sa kagubatan. Kasama niya mga kabalyero niya habang tinatahak ang daan sa Terraveda. Matagal-tagal na rin noong huli silang mangaso ni Javier. Ngunit dahil sa nangangamba si Javier sa kaligtasan ng hari, ay nagmungkahi ito na isama ang mga kabalyero upang maging maayos ang seguridad ni Haring Jericho. Lalo't alam niyang patuloy pa rin ang malaking banta ni Raya sa Terraveda. Makikita pang nakaalampay sa balikat ni Javier ang isang crossbow habang binabaybayang isang masukal na daan. Sinuot ni Javier ang makapal niyang jacket dahil sa biglaang paglamig ng paligid. Nagtataka siya sa biglang pagbaba ng temperatura, gayong sobrang init ng araw kanina noong magsimula silang mangaso. Sinisipon siya tuwing biglang magbabago ang panahon. Bukod sa lamig, ay nababalutan rin ng hamog ang buong paligid kaya nahihirapang makita ni Javier ang daan. Parang lasing na sumusuray ang kabayo niya na siya namang tinatawanan ng mga kabalyerong nasa hulihan. Sa tingin ko kahit papano, naging maganda rin ang resulta ng pangangasong ito kahit wala tayong huli. Di bale, sa susunod, si Javier na ang ipapain natin. Biro pa ni Haring Jericho kaya nagtawanan ang mga kabalyero. Nakasakay ang bawat isa sa mga kabayo nila habang binabagtas ang daan na balot ng manipis na hamog. Oo, sa tingin ko nga rin. Pero lahat naman tayo ay may nahuli. Di lang ako sigurado kung ano. Sundot ni Elias. Tiyak si Javier na yon. Tinawanan ni Kael ang sariling biro. Tahimik lang si Javier habang inaasar siya ng mga kasama niya. Nakatuon lang ito sa daan habang sinusubukang painitin ang katawan gamit ang jacket niya. Ano ba nahuli niya? Tanong naman ni Haring Jericho. Ang lamig talaga. Wika lang ni Javier na hindi pinapansin ang pang-aalaska sa kanya ng grupo niya. Kung natuto ka sanang umobserba sa kung paano kumilos at mag-isip ang mga usa, mas masisiyahan ka. Singit naman ni Nicolas habang nakangiti kay Javier. Ako ang pinakamahusay na taga-subaybay rito. Ako nga madalas makakita sa kanila eh. Tugon naman ni Javier nang biglang nagtaas ng kamay si Ramon para pigilan ng lahat dahil sa kanyang namataan sa di kalayuan. Bumaba siya sa kabayo, sabay tinanggal ang kanyang pulang kapa sa katawan. Hinubad ni Haring Jericho ang kanyang kapa at bumaba din. Binunot ni Ramon ang kanyang espada. Lumakad papunta sa isang bagay sa lupa at yumuko. Hinugot niya ang isang crossbow bolt mula sa malabsaw na putik. Ang ibang kabalyero kasama si Javier ay nagpasyang bumaba na rin para tignan ang paligid. Hinugot ni Haring Jericho ang kanyang espada habang patuloy na sinusundan ni Ramon ang landas kung saan may nakita pa siyang bakas ng mga paa. Naabutan ni Javier si Haring Jericho habang mahigpit na hawak ang kanyang crossbow. Mukhang may iniisip ito. Jericho, ano ba nangyayari? May usa na naman ba dito? O isa itong bulugan? Sabay inihanda ni Javier ang pana. Jericho, dito! Tawag ni Ramon kay Haring Jericho nang makarating ito sa isang kampo na sinalakay. Maraming bangkay ang nakahandusay sa lupa. Nagkalat ang mga pagkain nila mula sa cart. Nakita din nila ang ilang mga bangkay ng kabalyero na kasamang nasawi sa pag-atake. Mga sakson! Naibulalas ni Javier na siyang inumpirma din ni Haring Jericho matapos ma-check ang kasuotan ng mga namatay. Ilang kabalyero ang patay ngunit hindi pa nila matukoy kung ano ba ang totoong nangyari sa lugar. Tumingin sa buong paligid sina Elias at Nicolas. May namataan sila na isang nakabuwal na karwahe. Lumapit si Nicolas sa kabalyerong nasa tabi ng karwahe para ipikit ang nakadilat nitong mga mata. Napapikit sa lungkot si Nicolas nang mapagtantong masyadong marahas ang ginawa sa kasamahan nila. Tumingin siya sa paligid kung may makikita pa siya.
Dinampot ni Kael ang isang mace na nakalatag mula sa ibabaw ng isang kahon. Mukhang hinahabol nila yung kargamento. Sinubukan kunin ng mga sandata para sa Terveda. Paliwanag ni Haring Jericho nang mapagtagpi-tagpi ang mga bagay na nakalap nila sa paligid. Umalis sandali si Elias sa grupo nang may maramdaman siyang tila isang pamilyar na presensya sa malapit. Pinapanood lang siya ni Javier habang tinatahak niya ang masukal na bahagi. Bumaling si Javier kay Haring Jericho nang maisip na baka pakananan naman ito ni Raya. Siya kaya ito? Tanong ni Javier. Mukhang lumalapit na siya sa lungsod. Paano siya nakalusot? Saad naman ni Kael, ngunit hindi sila pinansin ni Haring Jericho at lumapit sa sirang karwahe. Suriin ninyo kung may mga nakaligtas pa. Mautoridad na utos ni Haring Jericho habang chinecheck ang karwahe. Nagpalinga-linga si Elias sa paligid. Tumingin pabalik sa lupa pagkatapos ay nag-double take. May nakita siyang isang figurang nakabalabal na tumakbo mula sa likod ng puno. Umalis siya para habulin ito. Napansin ni na Haring Jericho at Javier ang paghabol niya sa taong nakabalabal. Sumunod sa kanya si Javier. Sinenyasan naman ni Haring Jericho ang mga kabalyero na nagsikalat upang paligiran ng taong nakabalabal. Patuloy na sinusundan ni Elias ang taong nakabalabal. Natisod ito sa isang marupok na sanga habang tumatawid sa talampas. Bumagsak ito sa lupa kaya agad itong nilapitan ni Elias at tinutukan ng espada. Gumulong ang taong nakabalabal upang harapin siya habang nakatutok dito ang espada. Bumungad kay Elias ang mukha ng nakabalabal. Natigilan ng batang druid nang makilala niya agad ang taong nakabalabal. Kara! Gulat na gulat si Elias nang makitang muli ang babae na nakasama niya sa samahan ng mga druid na kumakalaban noon sa malaking rehimen ni Haring Argo. Alis na. Mahinang sabi ni Elias nang maramdaman niya ang mga yabag ng mga kasama niyang paparating. Nagmadali si Elias na tulungan si Kara na makatayo para ito ay makatakas. Takot na takot si Kara na iwan si Elias. Kara! Umalis ka na! Mahinang sigaw ni Elias kahit na ayaw sumunod ni Kara. Ngunit napilitan itong tumakbo nang makitang labis na nababahala si Elias sa kanya. Nakalapit na si Javier nang magsimulang lumingon si Elias sa likuran. Nakita nitong tumatakbo si Kara sa mga malalaking puno ng balete. Lumapit si Haring Jericho at ang iba pa habang naglalakad pabalik sa kanila si Elias. Ano nangyari? Tanong agad ni Haring Jericho. Akala ko may nakita na ako. Mukhang nagkamali lang. Malamang isang usa lang yon. Pagsisinungaling ni Elias. Sigurado ka? Paninigurado ni Haring Jericho. Oo, maikling sagot lang ng batang druid. Umalis na tayo. Wika naman ni Haring Jericho. Nilingon muli ni Elias ang landas na tinatahak ni Kara. Natuwa siya nang hindi na niya maramdaman ang presensya ni Kara. Kaya sinimulan na niyang sundan ng iba pero napahinto siya nang makita niya si Javier na nakatayo sa tabi ng isang puno na tila may bahid ng pagdududa sa kanya. Nagkatinginan sila sandali bago magpatuloy si Elias sa pagsunod kina Haring Jericho. Lumingon si Javier kung saan niya nakita si Kara na nagtatakbo palayo. Tapos inilipat niya ang paningin sa daan na tinatahak ni Elias. Malakas ang paniniwala ni Javier na isang sakson ang tinulungan ni Elias na makatakas. Gayunpaman, inilihim niya muna ito kay Haring Jericho hanggat hindi pa siya sigurado sa kutob niya. Palagay niya, may mabigat na dahilan si Elias kung bakit ganoon na lang pinalampas ang taong nakabalabal. Hindi siya sigurado kung ito ba ay kalaban o kakampi. Kaya naman ito ay kanyang aalamin. Bumalik sa bahay si Javier para tulungan ang tiyuhin sa mga gawaing paghahanda para sa libreng check-up na kinakampanya nila sa bayan. Tinitipon ni Mang Rigor ang mga gamot sa lamesa nang pumunta si Javier sa kabilang mesa matapos ilagay ang mga herbs.
Nasa kanya ang medicine bag ng tiyuhin at inutusan siyang tipunin lahat ang mga kakailanganin nila sa routine check-up. Pero nahagip ng mga mata ni Mang Rigor na tila ibang gamot ang nadadampot ni Javier. Ayoko niyan. Gusto ko yung Langworth. Ani Mang Rigor. Baka nasa ibang lagayan. Nilapag ni Javier ang bag sa lamesa upang kunin sa estante ang gamot na gusto ng tiyuhin. Mapapansin sa kilos na masyado itong balisa at tila lumilipad ang isip sa ere. Nahalata ito ni Mang Rigor. Ano ito, Javier? Anong problema? Tanong ng matanda. Si Elias. Umupo si Javier sa upuan sa gilid ng lamesa. Nag-aalala ka pa ba sa sinabi sa iyo ng mangkukulam na si Elena? Saad ni Mang Rigor habang nilalagay ang mga halamang gamot sa isang maliit na bowl tsaka binayo ito. Tama si Aling Elena. Hindi ako dapat magtiwala kay Elias. Tugon ni Javier. Napabuntong hininga si Mang Rigor sa hindi maalis-alis na pagdududa ni Javier kay Elias kahit na patunayang nagbago na ito. Tiniyak niya kay Javier na si Elias ay isang tapat na kabalyero at nagiging maayos na ang relasyon nito kay Haring Jericho. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Javier sa mga pinapakitang kabutihan ni Elias sa kanya. Isa siyang tapat na kabalyero. Napatunayan niya na ito sa oras na ginugugol niya sa trabaho. Alam mo, iho, kailangan mo lang basahin ang mga mata niya. Ang isang tao, pwede siyang magsabi ng hindi totoo, pero hindi magsisinungaling ang mga mata niya. Pailing-iling na litanya ni Mang Rigor kay Javier. Niloloko ka lang niya. Niloloko niya tayong lahat. Tugon ni Javier. Napahinto sa ginagawa nito ang manggagamot. Nagkakamali ka, Javier. Hindi ganon si Elias. Malaki ang paniniwala sa kanya ni Jericho. Saway ni Mang Rigor. Noong nangaso kami, isang sakso nang nakatakas dahil pinabayaan siya ni Elias. Pagsisiwalat ni Javier. Sigurado ka ba? Paniniguro naman ni Mang Rigor. Nakita ko mismo ang ginawa niya. Sagot ni Javier. Pero dapat may simpleng paliwanag. Baka may dahilan siya. Kaya niya nagawa yon. Teorya pa ni Mang Rigor. Hindi ako makapaniwala sa iyo, Tiyo. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, hindi ka man lang naghinala na kahit katiting sa kanya. Napabis mode si Javier. Naging malapit na siya sa hari. Magaan ang loob nila sa isa't isa. At ngayon ay tila nagiging mabuti na silang magkaibigan. Tura ni Mang Rigor. Yan nga ang kinakatakot ko. Bulag sa kanya si Jericho. Pero hindi ako. Hindi ko nagagawin ng parehong pagkakamali. Ayoko nang maulit yun. Wika ni Javier. Naniniwala siya na ang lahat ay dinadaya lamang ni Elias at bulag sa kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman determinado siyang hubaran ito ng maskara upang malaman ng lahat ang tunay nitong intensyon. Napahinga ng malalim si Mang Rigor at binuga sa harap ng pamangkin na daig pa ang dalagang dinatnan sa paghihinala kay Elias. Namula naman sa inis ang binata dahil lahat na lang ng kanyang sabihin ay kabaligtaran para sa tiyuhin. Dahil dito, hindi na lang siya umimik at nanatiling tahimik sa gilid ng lamesa. Alam niyang wala nang ibang sasabihin ang tiyuhin niya kundi tutulan ang kanyang mga argumento. Ngunit iba ang iniisip ni Mang Rigor kay Javier. Dahil magmula nang sabihin nito ang tungkol sa propesiya, ay palagi na lang itong tuliro at laging bukang bibig na si Elias ay sinungaling na tao. Pumunta siya sa pintuan ngunit nanatili pa ring nakaupo si Javier. Tinignan niya ng matalim ang pamangkin. Ano ba, Javier? Uupo ka na lang ba dyan? May mga pasyente tayong naghihintay. Tumayo naman si Javier at sinundan ng tiyuhin sa pintuan. Lumingon si Mang Rigor kay Javier habang binubuksan niya ang pinto. Nakuha mo na ba ang lahat?
Tanong ng matanda. Oo. Tumingin siya kay Javier at napansin niyang wala itong dalang bag. Tumaas ang isang kilay ni Mang Rigor. Javier! Bumaba ang tingin ni Javier sa kanyang mga kamay. Ngunit napagtanto nitong nasa mesa pa rin ang bag ng gamot. Napailing na lang ito sa sarili at tumakbo para kunin ang bag sa lamesa. Inilagay niya ang takip nito habang palabas na sila. Matapos umalis sina Mang Rigor at Javier sa bahay, biglang sumilip si Elias sa likod ng pader kung saan ito nagtatago habang inaabangang makaalis ang magtsuhin. Nang makalampas na sila ay pumasok ito sa bahay ni Javier. Tumingin si Elias sa paligid bago pumunta sa isang estante. Tumingin siya sa mga vials na nakalatag lang sa unang row at kumuha ng dalawa. Itinago niya ang mga ito sa bulsa at lumabas na ng bahay na parang walang nangyari. Matapos nito ay napagpasyahan niyang bumalik sa kagubatan ng gabing yon ng palihim. Isang gwardya ang nakasalubong niyang dumaan sa tarangkahan at huminto sa isang sentry post para magkape. Nang makapasok ang gwardya sa kubol ay dali-dali niyang kinuha ang sulo na nakasabit sa gilid ng tarangkahan. Pagkatapos ay pinatay ito sa lupa. Pumuslit ng tahimik si Elias sa Traveda na wala man lang kahit isang kawalang nakapansin sa kanya. Tinahak niya ang madilim na kakahuyan kung saan binalikan niya ang kinaroroonan ng nakabaligtad na karwahe at muling sinindihan ang sulo gamit ang mga batong kiniskis niya. Kinuha niya ang sulo at tumayo. Pumikit siya sandali at taimtim na tinawag si Kara gamit ang telepathy upang makipag-communicate dito. Matagal na panahon na itong hindi ginagawa ni Elias dahil nanumpa siya na hindi na muli gagamit ng mahika para sa kapakanan ng kanyang tungkulin. Subalit sa pagkakataong ito, binali niya ang kanyang ipinangako upang hanapin ang kaibigan niya. Kara! Umakbang siya sa kaliwa niya at nakinig. Elias? Mahinahon na tugon ng dalaga. Idinilat ni Elias ang kanyang mga mata at lumingon sa kanyang likuran. Nagsimula siyang maglakad papunta sa direksyon ng pinagmumulan ng boses ni Kara na nagtayo ng kampo sa isang liblib na kuweba malapit sa isang gabundok na bato. Elias! Malakas na sambit ni Kara. Nagpatuloy si Elias sa pagsunod sa boses ng dalaga na hindi man lang namamalayan na nakaapak na pala ng isang sanga ng punong kahoy sa daan. Pumutok pa ang sanga ng matapakan niya ito, ngunit binaliwala lamang ito ni Elias dahil sabik na siyang makita ang dalaga na bumihag sa puso niya. Samantala, nasa loob ng Royal Chambers si Nicholas matapos itong ipatawag ni Haring Jericho upang pag-usapan ang nangyaring pag-atake sa kanilang kargamento na ikinasawi ng 5 magigiting na kabalyero. Tumingin sa isang mapa si Nicholas habang nakatayo sa tabi niya si Haring Jericho, samantalang nasa dulo lamang ng lamesa si Reyna Michelle na tahimik na nakaupo habang pinakikinggan ang mga ulat ni Nicholas. Naniniwala ito na nahanap na nila ang rutang ginamit ng mga Sakson para tambangan ng mga kabalyero na siyang nagdadala ng mga armas papunta sa kanilang garrison. Naniniwala kami na nagtago sila mula sa bangin sa West Hay at sinubaybayan ang ridgeline hanggang sa tawiran sa Rashwick. Wika ni Nicholas kay Haring Jericho at pinagtuturo sa mapa ang mga lugar na binanggit niya. Hindi natin maaaring hayaan na maging mahina ang ating mga ruta ng supply. Gusto ko ng mga karagdagang patrol na ipapadala sa kanluran at hilaga ng Citadel. Gusto kong libutin ninyo ang buong lugar hanggang sa makasiguro tayo na hindi babalik ang mga Sakson. Mautoridad na utos ni Haring Jericho kay Nicholas. Masusunod po, kamahalan. Alis kami sa unang pagputok ng liwanag. Tumungo si Nicholas sa pinto pero bago niya ito mabuksan ay pinigilan siya ni Haring Jericho. Nicholas, hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo na tayo ay nasa digmaan. Kailangan maging alerto kayo at ilihim sa iba ang ating mga plano. Tumangulang si Nicholas at umalis na. Nang makalabas ang kabalyero ay tumayo si Reyna Michelle sa kinaupuan at lumapit ito sa asawa.
Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong ng Reyna. Inaatake lang naman ng mga tauhan ni Raya ang ilang liga mula sa Citadel. Ngayon ay tila sinusubukan niyang palakihin ang apoy na sinindihan niya. Tugon ni Haring Jericho. Nakaramdam tuloy ng galit si Reyna Michelle. Bastos siya. Wala siyang kasing sama. Anang Reyna. Hindi siya natatakot sa atin. Sambit ni Haring Jericho. Pwes, mas tanga siya sa inaakala ko. Saad ng Reyna. May kapangyarihan siya sa likod niya, kaya ganoon na lang kataas ang kumpiyansa niyang maghasik ng pinsala. Binalot na siya ng puot at kasamaan. Ani Haring Jericho. Nag-aalala siya na hindi na natatakot ngayon si Raya na gumawa ng anumang kasamaan dahil nasa panig niya ang mahika. Nababagabag din siya na lumalapit na nang lumalapit ang mga tauhan ni Raya sa paghaharas at pagsalakay sa kanilang mga pinoprotektahang ruta. Ngunit meron ka namang lakas at pagmamahal sa iyong mga mamamayan, Jericho. Noong naging hari ka, binigyan mo sila ng pag-asa. Yan ang pinakamalakas na sandata sa lahat. Sinusubukang aliwin ni Reyna Michelle ang asawa sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na nasa panig niya ang lakas at pagmamahal ng mga tao at iyon ang kailangan niyang sandata upang magapi si Raya. Marahan niyang hinaplos ang kaliwang braso ng asawa at ngumiti naman ito bilang pasasalamat sa pagpapagaan niya ng kanyang loob. Samantala, mabilis na natagpuan ni Elias si Kara sa isang tumpok ng mga dahon sa isang liblib na kuweba. Tuwang-tuwa silang makita ang isa't isa. Nagyakapan sila nang maibaba ni Elias ang sulo. Pagkatapos nito ay sinimulan ng gamutin ni Elias ang nasugatang binti ni Kara. Naniniwala ka bang akong gumawa nun? Tanong ng dalaga kay Elias habang ginagamot siya nito. Hindi. Nilabas ni Elias ang mga gamot sa bulsa. Ang tagal nating hindi nagkita. Nakangiti si Kara. Alam ko, ang paa mo. Tumalungko si Elias upang tignan ang sugat ni Kara sa kaliwang binti. Hindi naman malalim. Naupo si Kara sa isang bato. Hayaan mo pa rin gamutin ko. Tinignan sandali ni Elias ang sugat pagkatapos ay bumaling muli kay Kara. Lilinisin ko. Binuksan niya ang mga vial at binuhos ang mga ito sa sugat sa binti ni Kara. Naigik tuloy ang dalaga. Huwag ka mag-alala. Makakatulong ito sa mabilis na paggaling. Sambit ni Elias. Ano bang ginagawa natin? Tanong bigla ng dalaga. Tinutulungan kang gumaling. Tugon naman ni Elias. Pero isa kang kabalyero. Wika ni Kara. Hindi na mahalaga yon. Maikling sagot ni Elias at nagpatuloy sa paggamot sa sugatang binti ng dalaga. Bakit, Elias? Gulat pa rin si Kara matapos matuklas ang isa ng ganap na kabalyero si Elias at naging malapit pa sa hari. Ipinaalala niya kay Elias na isa itong druid at hindi kabilang sa makabagong lipunan ng Terraveda. Mabuting tao si Jericho. Pagtatanggol naman ni Elias. Hindi ako makapaniwala na sasabihin mo yan. Dati galit na galit ka sa Terraveda. Wika naman ni Kara. Hindi mo pa kasi siya nakikilala. Ibang-iba si Jericho sa tatay niya. Nagbibigay siya ng pag-asa sa lahat. Saad ni Elias, ngunit hindi sigurado si Kara dito. Para sa kanya ay magkapareho lang ang ugali ng mag-ama. Mamamatay tao at hindi nagpapakita ng awa sa mga tulad nilang druid. Ngunit napansin ni Kara na biglang nakadama ng lungkot si Elias matapos niyang husgahan si Haring Jericho. Kaibigan mo ba siya? Seryosong tanong ng dalaga. Oo, maiksing tugon ni Elias. Hindi tuloy makapaniwala si Kara. Papaanong ang isang tulad ni Elias ay magiging malapit sa isang hari na kinasusuklaman ang mahika? Alam ba niya kung sino ka? Isa kang druid. Hindi ka nabibilang sa lipunan nila. Sambit ni Kara. Naniniwala ako kay Jericho, Kara. Makikita mo,
Isang araw, magbabago to. Dito ka lang, mas ligtas ka dito. Nilagay niya ang isang kamay sa pisngi ni Kara. Walang mananakit sa'yo, pangako. Dagdag ni Elias at inilagay ang isa pang kamay sa kabilang pisngi ni Kara. Ginawa din ito ni Kara. Hinawakan ang pisngi ng isa't isa at pinagdikit nila ang kanilang mga noo upang damhin ang pagmamahal nila. Matapos magamot si Kara, umalis din si Elias sa lugar upang hindi makahalata ang mga kasamahan niya na wala siya sa kastilyo. Madaling araw na nang makarating sa palasyo si Elias, ngunit habang naglalakad siya sa koridor, hindi niya alam na kanina pa pala siya hinihintay ni Javier. Hindi na pala lingid sa kalaman nito ang ginawa niyang pagpuslit sa bahay at nagnakaw ng mga gamot. Nakasandal si Javier sa isang sulok habang hinihintay ang pagdating niya. "Saan ka galing?" Medyo sarkastikong tanong ni Javier. Napalingon sa gulat si Elias at nakitang nakasandal sa sulok si Javier na nakahalukip-kip ang mga braso sa tiyan. Wala. Kahit saan lang." Walang ganang tugon ni Elias. "Nagsisinungaling ka." Umalis sa pagkakasandig si Javier sa dingding at humakbang palapit sa batang druid. "Anong karapatan mong tanungin ako?" Nainis si Elias at sinubukan niya itong iwasan. Subalit nagkibit balikat lamang si Javier at tipid ng umiti kay Elias. "Bakit mo ba ginagawa to? Lahat ng ginagawa ko iniisip mo masama." Saad ni Elias. Umusog pa si Javier para tumayo sa harap ng batang druid. "Nakita ko kung papaano mo pakawalan ng isang sakson. Iniisip ko nga kung sasabihin ko ba kay Jericho ang nakita ko eh. Ano kaya ang iisipin niya?" Nanlaki ang mga mata ni Elias. "Wag, Javier! Pakiusap. Ang totoo, isa siyang druid. Kilala ko siya. Nakita kong may sugat siya kaya ano magagawa ko? Hayaan siyang mahuli. May palaso sa binti niya kaya hindi siya makalakad. Nagawa ko mga bagay na yon dahil naawa ako." Mahabang paliwanag ni Elias kay Javier. "Ngunit nakikipagsapalaran ka sa pagtawid sa apoy, Elias. Delikado ang ginagawa mo." Wika naman ni Javier. "Hindi ko siya hahayaang mamatay. Mahalaga siya para sa akin. Higit pa sa buhay ko. Basta hindi ko pa maaaring ipaliwanag sa iyo ang lahat." Pahayag ni Elias. "Kung ganoon, nasan siya?" Tanong naman ni Javier. "Kailangan niya lang ng ilang araw. Aalis din siya. Hindi siya gagawa ng anumang pinsala. Mangyaring wag mo nang sabihin to kahit kanino. Alam mo kung mahuli siya ni Jericho ipapatayin siya. Javier, nakikiusap ako sa iyo. Kahit ngayon lang. Kabilang siya sa atin. Kauri din natin siya. Ipangako mo sa akin." Pagsusumamo ni Elias. Agad naman siyang kinakabagan ni Javier dahil sa nakikitang pagiging totoo ng batang druid. Huminga ng malalim si Javier bago magbitaw ng isang desisyon para kay Elias. "Ay, ligtas sa akin ang sikreto mo. Nasa iyo ang aking salita. Pangako yan." Ani Javier na ikinatuwa naman ni Elias. "Javier!" Ibinaling ni Javier ang tingin sa likuran at nakita ang nag-uusok sa inis na si Haring Jericho. Gulat si Javier dahil ang aga namang magising nito. Wala pang bukang liwayway ay nakababa na ito ng kwarto. Mukhang importante ang sadya nito sa kanya, kaya mabilis itong lumalapit sa kanila. Umalis naman si Elias para makaiwas sa hinala. Sinabi na lang niya kay Javier na kailangan na niyang magpahinga. Hinatid lang ito ng tanaw ni Javier habang umaakyat sa palapag. Lumapit si Haring Jericho habang nakatalikod si Javier na nakatitig sa hagdan. "Anong ginagawa mo riyan?" Tanong ni Haring Jericho. Tinitignan ko lang ang mga daga. Nakakatuwa kasi sila." Lumingon si Javier para harapin si Haring Jericho. "Kanina pa ako nandito pero naalala kong ang dami pa palang gagawin sa bahay." Dagdag pa ni Javier. Interesante. Mas natutuwa ako na nakikita ka
na isang gwardya ng mga daga. Pangaasar ng hari. Tama, sagot lang ni Javier. Ngunit hindi kay Haring Jericho nakatuon ang pansin niya. Iniisip pa rin niya ang druid na kaibigan ni Elias. Nahihiwagaan siya kung paanong ang babaeng druid na tulad niya ay napunta sa teritoryo ng Terraveda. At saka bakit ito may sugat? Saan niya ito nakuha? Naguguluhan ang isip ni Javier sa kakaisip nito. Asan nga pala si Elias? Bakit parang may sinasabi siya? Tanong pa ng Haring Jericho. Natauhan naman si Javier. Wala may tinatanong lang siya sa akin eh. Pero ayos na kami. Pagsisinungaling ni Javier. Sige, halika na. Meron lang akong titig ng bagay. Samahan mo ko. Naglakad si Haring Jericho palayo. Napalingon sandali si Javier sa dinaan ng hagdan ni Elias. Matapos nito'y sinundan na niya si Haring Jericho na nagmamadaling lumabas ng palasyo. Makalipas ng ilang sandali, nagtataka si Javier kung bakit siya dinala sa kakahuyan ni Haring Jericho at sa mismong lugar pa kung saan sinalakay ng mga sakso ng isang grupo ng kabalyero na nagdala ng mga kargamento. Inakay ni Haring Jericho ang kabayo papunta sa nakabaligtad na karwahe. Bumaba si Haring Jericho. Itinali nito ang kabayo sa puno at nauna kay Javier sa paglalakad. Nagpalinga-linga saglit si Javier sa paligid bago sinundan si Haring Jericho. Maya-maya pa ay nakakita si Haring Jericho ng ilang mga bakas ng bootprint sa putikan na siyang naiwan ni Elias matapos sumantong sa liblib na kuweba. Javier, dito! Sigaw ng batang hari. Lumapit si Javier. Makinig ka. Ito'y tungkol sa pananatiling alerto. Anong nakikita mo? Tanong ni Haring Jericho kay Javier. Nakikita ko ang isang pares ng bota na kailangang linisin, mukhang nabalot ng putik. Biro pa ni Javier. Halika at tignan mo ng mas malapit. Sabay tinulak ni Haring Jericho si Javier palapit sa putikan dahil sa inis. Anong nakikita mo? Tanong ni Haring Jericho habang nakatalungko si Javier na tinitignan ang bakas. Magaling. Tumayo itong nililinis ang bota niya. 2 pares ng botang kailangang linisin. Siguradong magpupuyat na naman ako nito. Saad ni Javier habang siniyasat ni Haring Jericho ang buong paligid nila. Ito pang sanga. Nakita ni Haring Jericho ang sangang natapakan ni Elias kagabi. Pinulot niya ito at tinignan. Isang putol na sanga? Naibulalas ni Javier. Anong sinasabi nito sa'yo? Tanong naman ng hari. May gumulo sa landas. Tumingala si Javier at tumitig sa isang bagay. Lumingalinga uli si Haring Jericho sa paligid. Mukhang kani-kanina lang to. Napakalambot ng lupa at yung sanga hindi pa natutuyo. Anang batang hari. Mukhang hayop yata. Sambit naman ni Javier. Sa tingin mo yun nga? Tanong ni Haring Jericho. Palagi ko, isang usa lang ito. Tugon ni Javier. Imposible. Masyadong malinis ang pagkakaputol para masabing hayop nga. Hindi kumbinsido si Haring Jericho. Napakalaki naman kasi talaga niya. Nanlalaki ang mga mata ni Javier habang nakatitig sa isang direksyon. Paano mo nasasabi yan? Tanong naman ng batang hari. Dahil nakatingin to sa atin. Tumigil si Haring Jericho sa pagtingin sa lupa at tumingala. Nagulat ito nang makitang isang malaking usa na hindi kalayuan sa kanila. Sa tanang buhay niya ay ngayon pa lang siya nakakita nito. Ito yung sinasabi mong manatiling alerto. Anas pa ni Javier na halos hindi na huminga para hindi mabulabog ang usa sa kinatatayuan. Nawala ang pansin nila sa usa nang may nakita uli si Haring Jericho sa putikan. Tinignan naman ito ni Javier. Napansin niya na isa rin itong bakas ng mga bootprint at napaisip siya na maaaring naiwan ito ni Elias habang ginagamot ang batang druid.
Kinabahan si Javier na baka matuklasan ni Haring Jericho ang kampo ng druid sa patuloy na pag-uusisa nito sa mga bakas. Biglang tumakbo palayo ang usa nang humakbang si Javier pero hinayaan lamang ito ni Haring Jericho. Mas natuon ang pansin niya sa mga bootprint. Sinubukan siyang akayin ni Javier pabalik matapos sabihing baka naiwan lang ito ng mga kabalyero. Ngunit iginiit ni Haring Jericho na walang ibang nagawi dito maliban sa isang tao. "Halika na!" Pangungulit pa ni Javier. Pero patuloy na naghanap si Haring Jericho at nakakita pa ng ilang mga bootprint sa putikan. Dito napatunayan ni Haring Jericho na hindi hayop ang may-ari ng mga bakas sa lupa, kundi galing sa isang tao na maaaring nanggaling dito kanina dahil makikitang di pa gaanong katigas ang mga bakas. "Sabi ko na sa'yo, hindi ito hayop eh," sambit ni Haring Jericho. Pagkatapos ay nilapitan niya ang sirang karwahe. "Tignan mo to." Tinuro nito ang mga bootprint sa putik. "Malamang galing din yan sa atin nung nandito tayo kahapon. Hindi na nakakapagtaka." Wika ni Javier. "Tuyo yan kahapon, umulan kagabi. Ngunit ang mga marka na ito ay sariwa pa." Saad ni Haring Jericho matapos masuri ang mga bakas ni Elias sa putikan. "Ang mga tauhan ay nagpapatrolya sa lugar na to, gabi at araw. Malamang isa sa kanila." Turan pa ni Javier. "Sino naman? Nakuha ko ang kanilang mga ulat. Walang dumaan dito." Sinundan ni Haring Jericho ang landas na iniwan ni Elias. Sumunod naman agad si Javier na medyo kinakabahan dahil maaaring matuntun nila ang kampo ng babaeng druid. Mahusay pa naman si Haring Jericho sa pagkilatis sa mga bakas kaya hindi malayong mahanap din niya ang pinagtataguan ni Kara.